Pinaniniwalaang kinidnap ng kanyang ka-chatmate ang isang babae na taga Banga Aklan. Ang babae kinilala sa pangalang Mary Grace Andrade at kasalukuyang nagtatrabaho doon sa Cainta, Rizal. Nitong Agosto 10, taong kasalukuyan, naiulat na nawawala si Mary Grace sa kanyang pinagtatrabahuhang bahay sa Cainta, Rizal. Ang kanyang pamilya sa Aklan nagulat sa mensaheng natanggap nila mula kay Mary Grace. Humihingi ito ng saklolo dahil ang lalaking nakatagpo raw nito ay dinala raw siya sa malayong lugar. Bumiyahe raw sila ng halos 3 oras at pagdating sa lugar ay may 3 pa raw lalaki na naghihintay sa kanila at doon na siya ikinulong sa isang kwarto. Okay. Makasama natin ngayong mga oras na ito si kapobreng Dambi Rosa Andrade. Ano po, kasama natin si Radyoman Jeff at si Radyoman Ernie ng RMNDY-KR Kalibo. With regards dito sa nangyari na nawawala ang anak ninyo doon sa may Cainta, ano po ang nangyari nito, ma'am? Kung meron sir Lunes Lunes ng gabi. Umalis siya doon sa bahay na pinagtatrabahuan niya, hindi daw na siya nagpaalam. Yun ang tapos kahapon, kontak ang niyang amo niya at yung ate ko kagabi, kahapon. Ay na sinagsabihan kami na hindi daw umuwi si Grace. Nung yung gabi, umalis, hindi daw nakabalik. Tapos na namin kahapon, hindi pa rin siya na Nakabalik. hindi nakabalik. Sige lang tawag sa ate ko. Wala pa rin. Tapos yung 1:30, nag-chat bigla yung anak ko mismo, si Grace, na humingi ng tulong. Sabi ko, bakit nangyari? Sabi niya, ma, di ko na kaya, kinulong ako dito sa kwarto. Madilim, parang abandona na lugar. Sabi ko, sino yung yung kasama mo, anong pangalan? I-send mo. Send niya yung na yon. Tapos yung lalaki, kagabi lang daw niya na-meet. Yung gagabi lang daw na-meet niya. Ibig sabihin, nung gabi na umalis siya doon ng gabi sa kanyang amo, may sinamahan po siyang lalaki. Oo, nakimit siya doon sa lalaki na yon. Tapos sumama siya doon. At textmate niya ito or chatmate, yung lalaki? At first time nila na First mag-meet time up? mag-meet. Hindi sila nagkikita sa... Hindi, first time nila nung gabi na yon. So balik ka ano niyo, karelasyon niya? Hindi man, Ka-chatmate lang? ka-chatmate. Okay, tapos magkikita sila nung gabi na yon. So that's why hindi siya nagpaalam sa amo niya. Hindi, Umalis lang. umalis daw siya na walang paalam. Okay, tapos sumakay siya doon sa sa sasakyan ba o Tinanong ko siya, ang sabi niya, anong sinakyan nyo? Motor daw. Motor. At tinanong ko rin kung saan nga lugar ka dinala, hindi niya daw alam kasi hindi, malayo daw yung lugar na pinagdalhan. Tapos pagdating niya doon, ng alas 3 daw ng madaling araw, may nakahintay pa daw doon na 3 na lalaki. Doon. Tapos nagsabi siya na uuwi na lang. Yung pinag-ano daw siya, hindi siya pinayagan at pinagsasaktan daw siya at kinulong doon sa kwarto na yun na madilim daw ang portion, tapos parang abandona na bahay doon. Ano daw ginawa sa kanya, ma'am? Sinasaktan. Maliban doon sa pananakit. Sinasaktan daw, yun lang. Pinag-ano daw siya, yung pulihan ba? Pinagtulungan. Tutulungan daw siya. Hindi naman nasabi bakit. Hindi. Yun lang ang sinasakyan. Pinagtulungan, nasaktan at kinulong sa kwarto. Nakakasabi din sa mga ilang taon din ng mga tao na yun? Wala. So yung area na yan, kung sa Cainta siya nanggaling, 3 hours mula doon sa area na sinasabi niya, doon yung location. Sinabi niya ba kung anong lugar yun? Anong location? Hindi nga daw niya alam, pinagtatanong nga kung ano nga lugar. Nagsakay ka sa motor, bakit hindi mo nakita na may mga signboard sa daan para matandaan mo? Hindi daw.
Di niya daw alam yung lugar, malayo daw ang pinuntahan nila. Opo. Ang nakakalungkot pa nito ay pagdating doon sa area, akala niya dalawa lang sila ng ka-chatmate niya. Meron pa palang naghihintay. Tatlo yung naghihintay doon Ala. na lalaki. Ito. So ano yung may pamilya kayo doon sa sa May Kainta? Paano napunta ito doon si Grace? Bali, Tingin na ata bali yung amo. lola. Lola niya po ang amo. Amo niya. Ano ngayon ang aksyon nila doon? Hindi pa nag-ano sa akin. Hindi pa nagsabi ngayon kung ano ang latest doon. Pero Hindi pumunta naman sila ang sa police station? Kagabi nagchat yung ate ko, kagabi ng mga 12 Mhm. na blatter na daw niya. Yun lang ang sabi, wala namang iba. Ano daw aksyon ng pulis doon, ma'am? Wala siyang sabi, yun lang, na blatter lang daw ang sabi niya. Pero dapat sinabi mo doon sa ate mo na ito may conversation kami ng anak ko dito na kailangan niya ng urgent na kaagaran na tulong ba? Insend ko nga sa kanya yan, sir. Oo. Nasa duty pa siya kahapon. Ha? Nasa duty siya. So ibig sabihin hindi niya maiwan pa yung duty niya? Hindi siya pwede magpaalam na Hindi kasi, parang sir, emergency ito? Security guard. Hindi pa daw madating yung ano niya. Yung relyebo, hindi siya makaalis. Lalo na Hindi siya kung- makaalis, hindi niya maiwan. Oo. So ngayong umaga, matapos na yung duty niya. O, tapos na. Oo. So dapat punta na siya sa police station, ipakita yung mga conversation na yun. Baka malocate pa yung anak mo. Ngayon po ba, makontak pa ninyo yung anak niyo po? Hindi na, offline na siya. Ano ang last nga conversation po ninyo? Mga 8 kagabi. Kagabi, anong last na message po sa inyo? Sabi niya na ito yung last niya. Sige pa. Offline na siya ngayon? Ito, offline na. Baka lobat na. Lobat na. Lobat na, sabi niya kahapon, ma-shutdown na daw. Yung cellphone niya. O, sakit, yung tagidma, andang panakit ka ako, nabalik-balikan nanda ako. Na tinatago ko ang sipi na inusin nanda, kung di ko itao, sakit nanda ako. Na tinago ko. Sinasaktan daw siya. May word pa nga ginabulus-bulusan. Ima, ano to? It's sakit. It's sakit. Napulihan. Ginapulihan, ima. Mga bangod naman yung sakit. Imaw. Sakit. Ano bang dahilan na bakit saktan siya ng nitong mga tao na to? Iwan ko. Gusto niya kasing umuwi. Hindi nila pinayagan pauwiin. Si Raquel, si Makaron, ito sa Manila man. Nag-ipa man sa ito ra. Ibaro, sa Antipolo siya. Sino? Si Ante Raquel. Sa Kainta yung anak ko. Ang ate ko. So magkaiba ng ano? Malayo. Ano ang purpose ng, anong layunin ng lalaki? Bakit gusto niyang magkita sila ng babae? Wala man kasi si sir na nagsabi sa akin kung ano. Ito wala naman sa relasyon, maliban lang nagka-chatmate sila pang ganun. Nag-meet up lang siya yung gabi. Hindi rin natin siguro masigurado na kung ano talaga dahil kung hindi naman nag-open up sa iyo si Grace na may chatmate siya, no? Okay. So kayo dito ngayon, ma'am, dito, anong action niyo rin dito? Pumunta kayo sa police station po? 2 beses na. Ano raw ang sabi ng police station, ng mga police dito sa Banga? Ang sabi, dapat nandoon yun sa Kainta, Rizal, Anuhan. Kasi yung ate ko daw dapat doon magpa-blatter. Opo, doon kasi Ay yung kasi last nandoon nangyari yung ano na yan. Remain. incident. Incident. Oo. Ma'am, magandang umaga, si Kapobs Archie to at sa RMDYKR. Kasama namin yung kapatid nyo po dito sa Aklan. Opo. Ano nangyari kay Grace po? Anong update po? Hanggang ngayon po, sir, nung mula nung gabi ngayon, nagpaalam naman daw siya nabibili lang ng soft drinks. Aha. Sa Sicilias. Opo. Pero bumalik daw siya. Pagka, nung gabi na yun, nandito ako sa duty eh. Tumawag yung boyfriend niya sa akin dito na wala daw si Grace doon sa pinagtatrabahuhan niya. Aha. Ngayon, pinadouble check ko doon. Nag-chat ko yung yung isa niyang amo, yung lalaki na anak ng kamag-anak din namin yun eh. Opo. Ngayon, wala talaga daw siya doon. Tapos, hindi na siya bumalik eh. Hanggang kinabukasan, tapos chat kami ng chat sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung saan ka,
or kung wala namang nangyari sa'yo, umuwi ka na kasi nag-aalala na kami, sabi ko naman gano'n. Aha. So until now, wala pa rin kaming lead sa kanya kung saan siya. So, di, pinaglato namin siya sa barangay. Aha. Kainta yung lugar, hindi Marina, Kainta. Apa. Kainta Rizal po. Mhm. Pinaglato namin, may meron kang naging kaibigan dyan sa baba po eh. Apa. So, doon tumukin ko po sana yun kasi mag-out na po ako ng ngayong umaga. Kasi hinihintay ko lang yung kasama ko na may magiging kapalit ko dito. Mhm. So, yung magbalit sinanong siya ng kasama ko, taga doon yung sa Kainta eh. Ah. Ang sabi, may tumundo daw na lalaki na nakamotor na hindi daw taga doon sa amin. Mhm. So nakamotor daw, naka-helmet sa harap ng bakery. Alas 12 daw ng gabi, 2 beses na daw yung nangyari yun pala. Na umalis pala na hindi namin alam. Mhm. Na may sinasamahan po siya. Opa? May ito raw yung latest na ito, mayroon daw nagsundo sa kanya na may ka-chatmate daw po siya. May chat po siya, napapansin ko rin namang may kausap yan. Aha. Kaso lang, ibang account yung ginagamit niya. Mhm. Yung isa niyang account. Mhm. Eh, hindi ko naman kasi yan siya mapakialaman kasi pag sinasabihan ko, nagtatampo. Mhm. Aha. Kaya inayaan ko na lang, pero hindi ko talaga na-expect na gano'n ang gagawin niya na aalis siya ng bahay. Kasi sinabi ko nga sa kanya, huwag kang umalis ha. Sabi ko kasi mahirap dito, Manila to. Kung trabaho lang, yun ang sabi ko sa kanya. Eh, hindi ko alam. Siguro, pero sir, naalala ko kasi nang humingi siya ng location sa akin nung nakarang araw. Apa. Tapos, sabi ko sa kanya, saan mo ko yung gagamitin yung location? Sinabihan ko pa nga siya na baka gagamitin mo na naman yan sa hindi maganda. Sabi ko, huwag kang magbibigay ng location na kahit kanino na hindi po natin kilala kasi baka mapahamak tayo. Yun ang sabi ko sa kanya. Sabi niya, mag-install lang po ako ng Shopee para mag-order ako ng mura. Ng ganun. Baka yun ang ginagawin. Siguro, binigyan niyang location dun sa kausap niya na siguro. I see. So before siya mawala, before siya umalis dyan ng walang paalam, nakahingi pa pala siya ng location sa inyo siguro para sunduin siya. Yun na ginamit siguro. Yun na siguro ginamit para masundo siya ng kachat niya. Okay. Ay, kasi binigay ko naman kasi sabi niya sin mag-install daw ka ng Shopee. Di ba may mga mura niyan? Apo. Order ka ng mura. Aha. Ay, binigay ko pero hindi lang pala yung nung nakarang adjust yun, di ba? Nangyari. Hindi lang daw yan kasi nagsabi sa akin yung amo niya na lalaki na umalis daw yan nung nakaraan, umuwi daw ng madaling araw. So, ibig sabihin, ulit niya lang pala. Pero ngayon ma'am, alam ninyo na mayroon siyang message po dito sa kapatid ninyo dito sa Aklan na siya daw po ay yung sinamahan niyang lalaki, ikinulong daw siya doon sa isang kwarto at may kasama pang 3. So, Ganun din ang sabi niya sa ngayon. So ngayon, sir, gumawa din ako ng action. Pinablatter ko muna kasi ngayon, pupunta ako ng barangay. Sisilitin ko po yung CCTV doon. Pipilitin ko na makita yung plate number ng motor niya kasi hindi makikilala, nakahelmet po eh. Pero hindi taga dito. So, ang area po, pinipilit mo namin i-track yung number niya eh. Pero na-track ng boyfriend niya, parang Santa Rita po eh. So, ibig sabihin, sa Bulacan sa dinala, for 3 hours po ang biyahe niyan. wow, grabe, ang layo pala. So Santa Rita, Bulacan. Pero at least mayroon ng development na nakita na dyan pala yung motorsiklo na sumundo sa kanya po. Opo, 2 beses na po yan daw dyan nangyari na sinusundo siya. Sinabihan ko na yan sa huwag kang aalis, huwag kang pupunta kung saan-saan kasi hindi mo alam dito eh. Sinabi ko sa kanya, lagi ko po yun na pinapangaralan eh. Yung lang kasi, matigas lang kasi ang ulo niya pag sinasabihan. Oo. Sige, si Radyoman Ernie ng RMN baka may katanungan po sa inyo ba? Ay, oo. Sige po. Opo, kasi klanon din ito. Naawa din kami po dito sa PB News Online at RMN. Kilala ko kasi yung nanay nito. Opo. Taga dito sa Aklan. So, ngayon po, anong pwedeng... Alam din po ako, magkapatid po kami niyan. Kaya nga, oo, kasi Raquel at saka si Muray, kilala ko ito kasi, pamangkin mo. Magkapatid kayo ni Muray? Oo. So ngayon, ano pwede ba itulong po namin dito sa Aklan?
Kasi andyan kayo sa Maynila. Sa amin na siguro information dissemination lang muna siguro yung gawin namin siguro, Mrs. Ang hinihingi ko na lang po sana, sir, so pwede naman siguro na ma-track location na lang po ang number niya for galing po Aklan to Manila siguro, sir. Yung number ng pamangkin mo? Ni Grace? Kasi tinry po ng boyfriend niya ngayon, nasa Boracay yung boyfriend niya, di ba? Oo. Tinry po siya ngayon, nagbigay siya na sa akin ng location. Santa Rita po eh. Pag ibig sabihin po ng Santa Rita, nasa Bulacan, sa 3 hours po ang biyahe talaga. Bulacan, malayo sa Rizal yan. Yung si Benjamin, taga-Nueve Ecija siguro talaga yan siya. Dati sa profile niya. So ngayon, baka may mga barkada sa doon at doon siya dinala. Or baka may iba pang ano kasi mayroon pang ibang kaming magiging suspect eh. Hindi lang yan po. Mayroon din si RT. Meron ding si, masabi dito po, may mga na po ko dito, may nakukuha na po akong na pwede kong gawing ebidensya po kung sakaling mag-blatter po ako. Ngayon sa police station, kasi barangay muna po ako eh. Yun lang pa siguro, patulong lang tayo sa barangay, tapos sa at pulis. pulis, oo. Yun ang pinakamalapit siguro, matrace yung CCTV na yan. Mrs. ano? Opo, ito gaya ko po na matrace yung CCTV dyan sa daan kung makikita yung mukha niya kasi kung naka-helmet kasi yan Helmet, sir iwan ko lang kung makikita. Yung plate number ng ano Yung niya. plate number ng motorsiklo, ma'am, patulong na lang kayo sa barangay, ma'am, at saka ang barangay makahingi rin siguro ng tulong sa ating mga kapulisan dyan. Alam na nila kung anong gagawin. Kung dito kasi sa Aklan, limitado siguro ang magagawa nila dahil dyan po nangyari itong insidente ng pagkakawala ng pamangkin niyo po eh. Opo. Kasi pag ang Bulacan na yan, sir, sa totoo lang 3 hours ko talaga ang biyahe niyan. So, ang gagawin siguro niyan, mag-blatter kami dito, tapos siguro, di ba, i-turnover na yan ng police station of Bulacan, di ba? Apo, Para apo. mahanap ka doon. Marunong na yung mga pulis dyan kung halimbawa sabihin ninyo na na-track ninyo na yung last location niya ay nandoon sa Bulacan. So once na nagpa-blatter kayo dyan, hihingi kayo ng tulong sa kanila kung paano kayo maka-coordinate doon sa police station na malapit doon sa area na na-track ninyo kung saan siya. Kung anong bayan po na nakasakop doon na police station. Sir. So, gusto ko po sana puntahan yung Bulacan, sir. Ang problema lang, hindi ko po alam kung saan sa talaga doon. Kasi ang laki kasi ng Bulacan. So, Sa police lang po muna. Police. Police. Opo, Cainta Police Station muna tayo. Tapos patulong po kayo doon sa Cainta Police Station na maka-coordinate kayo sa Bulacan po. Opo, tapos ipapakita ko na lang po ito pwedeng magiging gawing ebidensya po. Opo. Yun, ganun na lang po. Kumuha kayo ng CCTV sa barangay na ito yung last na tao na sumundo sa pamangkin ninyo. Ganun po. Tapos police station na po. Oh, sige po. Sige po. Maraming salamat. From time to time, ma'am, mag-update lang po kami sa inyo po. Manghingi kami na update. Opo. Opo, maraming salamat po. Anong may usapin niyo pa po? Sige na. Okay na? Sige, okay naman po. Mag-contact lang kayo. Maghintay na lang yung kapatid nyo po dito ng update, ma'am, ha? Opo. So, isisend ko na lang po sa kapatid ko yung track location kung tama ba to, ha? Apa. Tignan nyo na lang po. Sige, maraming salamat po, ma'am. I-make sure na lang. Apa, maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat. So, maraming salamat po. Ayan. Sige. At least ngayon, may development na tayo. Ano pangalan ng kapatid mo pa? Daniela. So at least yun, may CCTV na pala, may plate number, may sinusundan na tayo. Santa Rita, Bulacan. So, kumbaga yung number niya ng oras na sinasabi niya kanina nung 3 hours. Ayon doon sa chat ng anak mo, 3 hours sila nagbiyahe. Nagkakaroon na ng nagmamatch na doon sa mga latest na mga development. Sige po, antayin lang po natin. Panawagan ko sana matulungan nila kami na makita yung anak ko. Kasi hindi na namin alam na ang gagawin namin dito kasi malayo kami. Sana matulungan nila doon at makita siya. Ito i-publish natin yung larawan niya. Baka nakita ninyo dyan sa area, sa may Cainta